Imagine a force so powerful that it can change weather patterns around the world and even alter the fate of ancient civilizations. Earth's short-term weather patterns and long-term climate are influenced by a complex collection of factors, from our place in the solar system and the planet's rotation to atmospheric patterns and seasonal changes. To further complicate things, every few years our planet experiences El Niño and La Niña events, two opposite ends of a scale that are part of the El Niño Southern Oscillation, or ENSO for short. Evidence of the ENSO goes back tens of thousands of years, and may have even played a role in destabilizing some of the world's great ancient civilizations. One of the 5 strongest El Niño events ever recorded has finally come to an end as of June 2024, after months of record-high ocean temperatures, unprecedented heat stress on coral reefs, drought in the Amazon rainforest, and extreme rainfall with dangerous consequences for North America. With La Niña predicted to begin late 2024 or early 2025, what changes can we expect globally and locally? These El Niño and La Niña episodes usually last 9 to 12 months, but can last several years. Sari ang mga posibleng maging epekto ng El Niño phenomenon at balita natin ni Oscar Oida. Ang pagsipa ng temperatura sa dagat Pasipiko at ang mabilis na paggalaw ng mainit na tubig pahilaga, dalawa raw sa indikasyong pinakamalakas sa loob ng maraming dekada. Yan ang babala ng Australian climate scientist na si Dr. Wenju Kai, batay sa datos ng US National Oceanic and Atmospheric Administration. Ang pinakamalalang El Niño sa kasaysayan tumama noong 1997 hanggang 1998. Labis ding naapektuhan noon ang Pilipinas na nasa ika-4 na taon noong paglago ng ekonomiya. Nagkaroon ng malawakang tagtuyot. Ang pinsala sa ating agrikultura umabot ng 8.46 billion pesos sa 16 na rehiyon. Kabilang sa mga epekto ng El Niño sa Pilipinas bukod sa tagtuyot ay ang pagkatigang ng lupa at pagkulang ng supply ng tubig at pagkakaroon ng mga forest fire. Maging sa kalusugan ng tao, may peligrong dulot ang El Niño tulad ng pagkakaroon ng diarrhea at mga sakit sa balat, pagkalason dahil sa posibleng red tide, at iba pang sakit na may kaugnayan sa init tulad ng heat cramps, heat exhaustion, exterional heat injury at heat stroke. At kapag may El Niño, nababawasan daw ang bilang ng mga pumapasok na bagyo sa ating bansa. Ngayon, pag nagkaroon ng El Niño, ang tendency nung easterlies humihina. So pag humina na yung easterlies natin, ang nagiging ano diyan is yung init ng dagat na dapat nakakarating sa Southeast Asia sa atin ay hindi na dumidiretso. So hanggang Central Pacific na lang siya. At bagamat kumakaunti ang bagyo kapag may El Niño, May posibilidad na malalakas talaga, maabot ng typhoon. Pero kokonti lang. Oscar Oida, GMA News. Naabot na raw natin ang peak o sukdulan ng El Niño pero hindi pa tapos ang epekto niyan ayon po yan sa Pag-asa. Tataas pa ang temperatura at mas titindi pa ang damang init. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Bitak-bitak at tuyong-tuyo na ang mga lupang sakahan sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Natuyo na raw kasi ang ilog na pinagkukunan ng tubig doon sa tindi ng init ng panahon. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang bayan dahil sa matinding epekto ng El Niño. Katunayan, ayon sa Municipal Agriculture Office, nasa 60 million pesos ang halaga ng kanilang pinsala sa agrikultura mula sa daang hektarya ng tanimang palay at sibuyas. As early as first week ng December, nagsisimula niyang bumitak ang lupa, although basa pa rin. Hanggang sa lumaki na lumaki, ngayon talagang pwede mong isaksok yung kamay mo, talagang sit sa butas, ganun kalaki ang bitak sa palayan. Yung two major river namin, yung Cabilla River at Mauhaw River, are parehas na silang tuyo. As in tuyo, sir, literal, walang tubig yung ilog? Yes, sir. You can walk on your rubber shoes without getting dirty. Ganun na ang pinsala pero ayon sa Pag-asa, mas titindi pa ang El Niño. Bagamat papahupa ng temperatura sa dagat Pasipiko, hanggang 3 buwan pa raw mararamdaman ang epekto ng El Niño.
Historically, lagi pong may lag effect ang El Nino sa atin. So, ibig sabihin, although pababa na yung El Nino at nagkaroon tayo ng strong mature El Nino, ngayon pa lang natin mararanasan yung posibleng magiging impact nitong strong and mature El Nino dito sa pagsisimula ng Marso. At hindi lang sa agrikultura, kundi sa mismong pakiramdam ng ating temperatura, mas titindi pa. Bago ang 3 linggo ng Marso ay naasahang opisyal na magtatapos ang amihan. At dito napapalo na hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa ibang mga lalawigan. Aktual na temperatura yan at higit pa ang magiging damang init. May mga areas na predict natin could be as high as 40, lalong-lalo na dito sa mga areas sa may Cagayan Valley region. So mga around by April or May makikita natin. Sa Mayo magsisimula naman ng balik ang ulan pero paalala ng Pag-asa, posibleng maantala ito sa ilang lugar na patuloy na magdudulot na matinding pinsala sa agrikultura. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Umiinit daw ang temperatura sa dagat malapit sa Pilipinas kaya naman mas malalakas na ulan ang nararanasan natin. Sabi pa ng mga eksperto, indikasyon ito na malapit na ang La Nina. 4 na araw mula noong Linggo, nakalabas na rin sa wakas ng Philippine Area of Responsibility ang mata ng bagyong Enteng. Mga probinsya ng Silangang Luzon at Visayas ang pinakabinayo ng malalakas na hangin at matitinding buhos ng ulan sa pag-iral ng bagyo sa bansa. Pero hindi pa man nakakabangon ang karamihan sa pinsalang iniwan ni Enteng, sabi ng Pag-asa, maghanda ulit sa susunod na linggo. Meron kasing binabantayang cloud cluster na mataas daw ang posibilidad na maging sama ng panahon base sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Climatology Division ng Pag-asa. Paliwanag ng Pag-asa, ang malakas na epekto ngayon ng ulan at nagbabadyang sama ng panahon ay dahil daw sa hindi normal na pag-init ng karagatan malapit sa Pilipinas na maikokonekta sa La Nina phenomenon. Kapag meron kasing La Nina, mainit ang dagat sa Pilipinas at malamig naman ang tubig sa karagatang Pasipiko o Central Equatorial Pacific. At dahil mas mainit ang dagat sa bansa, mas mataas ang moisture content, kaya mas nakakahatak ito ng tubig na iniipon ng bagyo. Kung tutuusin, masasabi raw na ito na ang hudyat na malapit na ang La Nina, ang panahon kung saan sobra-sobra ang buhos ng ulan. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na umantabay sa panahon ng sakuna para maging handa at ligtas, lalo na sa panahong mas tumitindi pa ang epekto ng pagbabago ng panahon.